Revelation chapter 3 verse 20, ito ay pinamagatan natin, focus on Jesus, restore our intimate relationship with Him. Tumutok tayo o tumuon tayo sa Panginoon at sikapin natin na mapanambalik ang ating mong malapit, malalim na ugnayan o relasyon sa ating Panginoon. We can only restore our former intimate relationship with our Lord if we once again listen and follow His invitation. Makakabalik lang tayo sa ating pagmamahal, yung ating first love sa Panginoon noong una, kung tayo ay muling makikinig at muling susunod sa Kanyang paanyaya. May paanyaya si Lord sa oras na ito. Nabasa niyo yung word kanina ay, nabasa niyo yung word na may, at nabasa niyo yung word kanina na mi, si Lord po yun. Okay, tingnan mo natin ang background mo niya. Revelation chapter 3 verse 20, an invitation to fellowship. Dito lang siya nauli sa isang invitation kasi paanyaya po yun ng Panginoon. Although, tinakil doon kanina yung kasamaan ng Laodicean Church, at ang sabi dito, theologians and scholars generally agree that the verse was originally written as an invitation to believers. So, hindi ito sinulat ng Panginoon para sa mga taong labas sa simbahan, mga unbeliever. Ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito ay para sa mga mananampalataya. Ang problema, itong mananampalataya na ito, mayroon itong katangian. It was addressed to church in Laodicea, in yung simbahan. Kausap ng Panginoon dito, which Jesus had just described as lukewarm. Ito ho yung masamang katangian ng mga taga-Laodicea. Sila ho ay mga maligamgam na Kristiyano. Pakitingin mo yung katawan mo. Yan. Solid ba? Or maligamgam? Balikan natin dito. So sabi dito, therefore it is historically understood as a plea from Christ to a backslidden or spiritually replacement church to repent and restore their intimate relationship with God. With Him. Tingnan po natin kung ano yung sabihin ng maligamgam. Lukewarm Christian, it means the primary characteristic of this spiritual state include, una, spiritual indifference and complacency. Sila ho ay may walang pakialam. Sila ho ay panatag na, pero payapa na ang puso nila, makasarili ho ang mga taga-Laodicea. Kaya sila lukewarm, wala silang pakialam sa ibang mga mananampalataya, dahil bakit po? Sila po ay panatag na, meaning to say, ang buhay nila wala nang kailangan sa iba. Kaya ho, ang delikado sa buhay ng isang Kristyano, kapag wala ka ng kailangan sa Panginoon, wala ka na rin kailangan sa katabi mo, sa kapwa mo mananampalataya, ang tendency niyan, maging lukewarm Christian ka. Nakakatakot ka na ho, pagka ang buhay ay sagana na. Nakakatakot ka na ho, kapag ang buhay ay stable na. Bakit po? Baka mawalan ka na. Baka mawalan na tayo ng pakialam sa iba. Salamat sa Panginoon, lagi tayo may pagkukulang. Salamat sa Panginoon, lagi tayo mayroong hindi ho kasapatan. Dahil si Lord lang talaga ang sasapat. Di ba kanina yung kanta, Christ is enough. Si Jesus lang ay sapat. O si Jesus lang ang makakasapat. Tandaan nyo, kung si Jesus ay, if Christ is enough, or more than enough in this world, how much sa atin? Kung sa mundo nga ay sapat na si Jesus Christ, how much sa individual sa atin? Yan tayo kalimutin. Paano naging sapat si Jesus Christ? Alam niyo, sinupply ng Panginoon lahat ng kailangan ng mundo. Kung kaya ng Panginoon isupply ang kailangan ng buong mundo, hindi kaya isupply ng Panginoon ang pangangailangan natin individually. Kaya ng Panginoon gawin. Amen po? So yan ho ang una nilang katangian. Ang mga lukewarm Christian ho ay mga tao daw po na walang pakialam sa iba dahil sila ho ay sagana na at wala na ho pangangailangan. A lack of passion for God in His kingdom. Wala silang kapag-ibig sa gawain ng Panginoon. Ang mga lukewarm Christian, sabi ko sa inyo, wala silang pakialam at wala silang, sabi dito, wala silang kapag-ibig sa simbahan. So, pangalawang katangian nila, unang katangian ng mga Kristiyano hong maligamgam, sila ho'y walang pakialam sa iba, lalo na ho sa simbahan. Pangalawa, wala silang pagmamahal sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Pangatlo, self-reliance and false assurance. Ayun nga po sa sarili nila. Ito ho'y mga makasarili, sila ho'y parang, hindi wala akong kailangan sa Diyos, wala akong kailangan sa inyo, kasi bakit sarili ko pa lang ay sapat na. Hindi yung mga lukewarm, sabi dito ay katangian nila. At sila ho ay mayroong false assurance, meaning sila ho ay mayroon mong pag sinabi ho false, hindi ho totoo. Pag sinabi ho false, hindi ho totoo ang kanilang
inaasahan. Mayroon silang, akala nila sa sarili nila, ligtas na talaga sila, at akala nila sa sarili nila, wala silang kaparusahan na matatanggap sa Panginoon. Yan sabi dito, no real hunger for God. Ang mga lukewarm Christian, isa sa pinakamadalas makita agad sa kanilang katangian, wala na itong gutom sa Diyos. Yung word na gutom, ibig sabihin hindi ka excited sa gawain ng Diyos, hindi ka excited mag-pray, hindi ka excited magbasa ng Biblia, then mayroon kang problema sa kalooban mo, maaaring pwede mo evaluate ang sarili mo. Lord, lukewarm Christian po ba ako? Maligamgam na Kristiyano na po ba ako? Depende ho sa inyong personal na buhay. Sabi ko sa inyo, lagi kong kinukumusta. Kumusta yung pagbabasa yun ng Biblia? Kumusta ang pag-pray? Kumusta ang mga bagay-bagay na spiritual? Pagka hindi mo na yan ina-apply at pinasasabikan, then nandun ka sa state ng pagiging lukewarm Christian. Ingat tayo ho. Ano ang parusa sa mga lukewarm Christian? Sabi ng Biblia, isusuka kita sa Biblia. Alam nyo, mahirap i-explain yung word na isusuka kasi hindi naman literal yun. Pero ang katumbas ng word na isusuka, susumpain kita. Nakakatakot yung word na sumpain, no? Ang Biblia ho at ang salita ng Diyos ay totoo. Ang pinag-aaralan natin sa oras nito, sabi ng Biblia, kapag tayo ho ay maging maligamgam na Kristiyano, isusuka tayo ng Diyos. Susumpain tayo, hindi ng tao. Nakakatakot po yun. Okay? At ang sabi dito, wordlessness to the kingdom. Wala, sorry sa word ha, siya ho ay walang kwenta pagdating ho sa gawain. Ibig sabihin, hindi siya nagpapagamit. In the ancient world, hot water was used for healing. Sa unang mga lipunan, sa unang nating mga sibilisasyon, ang mainit na tubig ho ay ginagamit para magpagaling. Sa iba naman daw po, sabi dito ho, and cold water for refreshment. Sa iba naman ho, ang iba ho ay yung malamig na tubig para ho, syempre, maginumaan. So, ang mainit na tubig at malamig na tubig ay pareho may kapakipakinabang. Pero ang maligamgam na tubig, sabi dito, wala hong pakinabang sa maalindol. Nasa background pala tayo. In Revelation chapter 3, the Laodicean were the members of a wealthy, self-reliant, and spiritually apathetic Christian. Yung ang word na apathetic ho, mga walang pakialam na Kristiyano. Mga Kristiyano pero wala silang pakialam sa iba. Wala rin silang pakialam sa gawain ng Panginoon dahil sila po ay mga lukewarm Christian. Sila yung maligamgam na mga Kristiyano. At ito ho ay malulukay Christian Church in ancient Asia Minor, modern day southwestern Turkey. So ngayon ho, nag-i-exist ito ho, Laodicea ay matatagpuan ho sa Turkey. Ito ho siya ngayon matatagpuan. Okay. Ang tanong natin sasagutin sa oras na ito, how can we restore our intimate relationship with our Lord Jesus Christ? So yun ang ating una. Ang unang sagot po, sabi dito ho, una, by recognizing His personal invitation to us. Sa Revelation chapter 3 verse 28, sabi dito ho, behold, I stand at the door and knock. Hindi ho yan literal na pintuan na kinakatok ng Panginoon, symbolically speaking, yan ho, pintuan na yan, puso yan ng tao, puso yan ng mananampalataya. Bakit ka pumatok? May pakay. May pakay si Lord kaya siya kumakatok, at ang kanyang pakay, una ay paanyaya, pagtawag, pakiusap. Hanggat hindi natin kinikilala ang paanyaya sa atin ng Panginoon, patuloy siyang magtsatsagang kakatok sa ating puso. Araw-araw po itong ginagawa ng Panginoon sa atin. Alam nyo, kung mararamdaman nyo lang, dapat maging aware tayo sa tinig ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, sikapin mo natin lagi magbasa ng Bible. Bakit kaya pinapabasa ng Panginoon ang aklat niya? Una, para hindi tayo makalimot. Kaya lang naman tayo nakakalimot at napapasukan ng kung ano-ano problema, napapasukan ng kaisipan ng kaaway kasi bakit to? Limot natin ang salita ng Diyos. Amen, no? Alam niyo utos ng Panginoon, maglagay kayo ng mga salita niya sa inyong hamba, sa inyong pintuan, sa inyong kwarto, sa lahat na makikita mo, maglagay ka ng salita ng Panginoon para hindi ka makalimot. Anong kasunod nung pagka hindi ka nakalimot? Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. May kalaban na lagi tayo bubulungan. At sasabihin sa atin ng kaaway, hindi mo yan kaya. Kaya balikan ko lang, ang sabi ng Panginoon dito ho, para maayos natin ho ang ating malalim na ugnayan sa Panginoon, kailangan natin kilanlin ang kanyang personal na invitation. Kailangan kilanlin, meaning to say, kailangan mo ito i-accept, kailangan mo siyang tanggapin, kailangan mo sabihin sa sarili mo, Lord, kailangan mo araw-araw ang invitation mo at hindi siya nagkukulang sa araw-araw. Amen po?
Kung kailan naman napaka-essential ng prayer, napaka-essential na bumangon ng madaling araw, doon pa pinakamasarap matulog. Lagi mo naglalaban yan. Sige ho, pangalawa na tayo. How can we restore our intimate relationship with our Lord Jesus Christ? By responding to His personal calling to us. Ang sabi ng Bible, sa Revelation 3:20b, if anyone hears my voice and opens the door. Hindi lang mo dapat tayo ho nakinig. Pwede na sana yung word na, Pastor, makikinig na ako muli kay Lord. Hindi mo ganun. Ang sabi ng Bible, pag nakinig ka, kailangan tumugon ka. May kumakatok eh. Paano ba kung may kumakatok? Si Lord Jesus Christ nung kumatok, hindi lang basta katok, may kasamang boses. My voice, ang sabi niya. Anong boses ni Lord? Anong kahilingan ng Panginoon? Anong invitation ng Panginoon? Anong pag kumakatok? Ano yung sabihin nun? Papasukin mo ako. Ang hirap nito. Ito mga taga-Laodicea, nakikiusap ang Panginoon. Isipin mo ho, napakapangit mo ng sitwasyon dito ni Jesus Christ. Isipin nyo, kanya ang simbahan. Siya ang ulo ng simbahan, pero nasa labas siya ng church. Unfair. Isipin mo sila ng ulo ng iglesia, siya yung may-ari ng iglesia, pero siya yung nasa labas. Nakikiusap, napapasukin sa loob. Amen po. If anyone hears my voice and opens the door, sabi ng Panginoon, kailangan nung marinig mo ang tinig ng Panginoon, yes, na-discern mo na, na-recognize mo may kumakatok. Okay, may kumakatok, na-recognize mo si Jesus yan. Huwag tayong tumulad sa mga taga-Laodicea, nalaman na nila na kumakatok si Jesus, literally speaking, kumakatok, symbolically speaking, tumatawag at nagsasabi, nakikiusap, then lumabas ang boses ni Jesus Christ, papasukin niyo ako. Isipin nyo mga taga-Laodicea, ganun sila katigas. Kumatok na si Jesus, tumawag na si Jesus, pero hindi sila nag-response. The best na response natin sa calling ng ating Panginoon ay buksan natin ang pinto, meaning, buksan natin ang ating puso at tanggapin siya. Amen po. Buksan natin ang ating puso. Matutulungan tayo ito para hindi tayo tuloy-tuloy na manlamig. Hindi tayo tuloy-tuloy na maging maligamgam. Yes, kung nandun ka sa stage ngayon na malamig ka, alam mo, good thing pa nga yan eh. Pero wag na magiging maligamgam. Dahil the moment na maging maligamgam ka, wala kang gamit sa simbahan. Okay? Sabi dito, sabi ko sa John chapter 10 verse 4 to 5, kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi tatakbo papalayo sapagkat hindi nila kinikilala ang tinig ng iba. Yung binasa ko sa inyo ay relasyon ng tupa sa kanyang pastol. So, ang mga tupa, kabisa nila ang tinig ng kanilang pastol. Si Jesus ang tunay na pastol ng simbahan natin, then dapat aware tayo sa tinig ng Diyos. Kaya nga, may mga moment na parang may bumukulong sa iyo, dapat aware ka kung si Jesus ba yan, o pwedeng ang sarili mo, lalong wag na wag yan sa kaaway. Alam mo ba natin ang tinig ng ating Panginoon? Ang tinig ng ating Panginoon, hindi ka niya ipapahamak o dadalhin sa kasamaan. Pero ang tinig ng ating laman at ang tinig ng kaaway, madali ho yan para ibuli tayo sa tukso at gawin tayong makasalanan. Aware mo tayo sa tinig na maririnig natin. So sabi dito paano natin may restore ang ating relasyon sa Panginoon para maging malapit at maging malalim muli ito? Kailangan natin kilalanin ang kanyang personal na invitasyon sa atin. Pangalawa, kailangan natin tumugon sa kanyang personal na tawag sa atin. Then pangatlo, sabi dito by receiving His personal promise to us. Dito na mo tayo magtatapos. Tingnan nyo ang promise ng Panginoon sa Revelation chapter 3:20 na po yan. I will come into Him and eat with Him and He with me. Ito na. Ano ang kahulugan yan? Dito sa final na place natin sa verse na ito, pinakita dito kung gaano gusto ni Jesus Christ yung intimate na relasyon. Ang sabi ng Panginoon nung kumatok siya, kailangan ma-recognize natin na kumakatok si Lord at ang sabi doon sa kasunod, buksan natin yung pito o puso natin, papasukin natin siya. Yan ang sabi dito, hindi ito literal, I will come into Him. Okay, papasok siya, anong gagawin niya? And eat with Him. Makikikain, makikisalo kasama niya at siya sa atin. Okay? Vice versa, ang gusto ng Panginoon na relasyon, hindi lang siya dapat yung intimate sa isang relasyon, dapat intimate din tayo sa Kanya. Alam niyo, hindi maganda ho ang isang relasyon na isa lang ho ang intimate. Dapat sa relasyon, pareho kayong intimate. Amen po. Sa mag-asawa, hindi maganda yung lalaki lang ang nagmamahal sa kanyang asawa. Ganun din sa babae. Kung babae lang ang nagmamahal, paano magtutuloy-tuloy ang relasyon?
Sa Panginoon, ang pinag-uusapan natin dito, hindi religion, kundi relasyon. Sabi ng Panginoon, para maging matibay ang relasyon natin, papasukin mo sa iyong puso at pagsaluhan natin kung ano yung realidad ng buhay. Si Lord kasama lagi natin sa hirap, sa pagsubok, dapat isama din natin si Lord sa kasaganaan. Tama. Dahil karelasyon natin si Lord, kailangan lagi natin isama si Lord. Okay, I will come to Him and eat with Him and be with me. Yan ang pangako ng Panginoon. The moment na binuksan natin ang pinto, dahil pumatok siya, tumawag siya, binuksan natin ang pinto, o ang ating mga puso, nangako ang Panginoon, makikisalo siya sa buhay na meron tayo. Anong klaseng buhay ang hinaharap mo ngayon? Pastor, ang buhay mo ngayon ay puro pagsubok, good thing, dalawa kayo. Kasama mo si Lord sa pagsubok na yan. Ang isa sa pinakamaganda, kung kasama si Lord sa pagsubok na yan, hindi ka matatalo. Amen. Hindi ka matatalo. Tutulungan, susuklayan, at bibigyan ka ng Lord ng wisdom kung paano mo mapagtagumpayan ang bagay na yan. Okay, in our conclusion, we can restore our intimate relationship with our Lord Jesus Christ by recognizing, responding, and receiving His personal, ano yan? His personal invitation, His personal calling, His personal promise to us. Diyan po tayo magtatagumpay. Kung nakakaramdam ka ngayon na parang Lord, parang hindi ako malamig, hindi ako sobrang init, at talagang sure ka sa sarili mo ngayon na maligamgam ka, ito ang pwede mong gawin. I-recognize mo na tinatawag ka ng Panginoon, mag-respond ka sa kanyang pagkatawag, tumugon ka, at tanggapin mo ang pangako ng Panginoon, sasamahan ka niya, makikisama siya sa iyong kalagayan. Amen po? Then, huwag niyo kakalimutan itong application natin. Let us restore our intimate relationship with our Lord Jesus Christ because in Him, there is a pastor. Yan mo ay acronym. Huwag mo kakalimutan na kailangan natin ibalik ang ating buong relasyon sa Panginoon dahil kay Jesus, una, mayroon yung kapayapaan. Kay Jesus mo lamang matatagpuan ang kapayapaan dahil bakit po? Siya ang Prince of Peace. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan, then siya ang lapitan mo. Amen o? Dahil nasa kanya ang tunay na kapayapaan. The moment na karelasyon mo si Jesus, kahit napakagulo ng mundo, may kapayapaan sa puso. Kasi bakit po? Siya ay nasa iyo. Amen o? Pangalawa, kay Jesus mo matatagpuan ang assurance. Kay Lord lamang natin matatagpuan ang kasiguraduhan. Mamatay o mabuhay man tayo sa mundong ito, nakasama natin si Lord, sure. Ang alin, ang kasunod mo na is, ang sure tayo mo, yung salvation. Let us restore our intimate relationship with our Lord because in Him there is peace, there is an assurance, there is a salvation, at ang sabi dito, there is triumph. Mayroong katagumpayan kay Jesus. Amen. May katagumpayan kay Jesus. Malaki mo nagagawa ng panalangin ng relasyon natin kay Lord dahil kay Lord mayroong katagumpayan. There is triumph. Pangalawa, there is an order. May order. Pag nakay sa Kristo ka, may order. Ibig sabihin may kaayusan. Pag lalaki ka, alam mong babae ang gusto mo. Amen. Parang wala sumagot. Iwan ang gusto ng mga lalaki. At ang mga babae, ang gusto niyan lalaki. Tama? Alam niyo pag wala kay Jesus, sa social media ngayon, grabe, ang ganda ng kanilang logo. Pastor mo pastor yung tapos yung kinakasal niya, parehong babae. Parehong lalaki. Ang sabi mo ang tawag dito, baw nung isa't isa, hindi man tayo magkaanak, mahal naman natin ang isa't isa. Alam niyo bakit galit na galit si Lord? Personally galit si Lord sa ganun. Kasi bakit po? Kaya mo lumikha ang Diyos ng lalaki at babae para mag-reproduce. Subukan niyo mo pag ang lalaki, mahal na lang ang lalaki at babae, mahal na lang ang babae, wala na akong magiging tao sa mundo. Lilipas ang ilang taon, pag namatay yung nag-iibigan na hindi nag-produce, wala na akong tao sa mundo. Then hindi yun ang pakay ng Panginoon. Gusto yan ng Diablo para maubos ang tao sa mundo. Okay, so ayaw kung may ma-open, pero yun ang totoo. Ayaw ng Panginoon ng ganun uri ng buhay. Sa kay Lord Jesus Christ, pag maayos ang ating relasyon sa Panginoon, may order. Alam mo dapat, ang order, pagka sa bahay, dapat ang haligi ng tahanan ay lalaki. Amen o? Pastor, mula nung ako na nagtrabaho, na babae, ako na ang haligi ng tahanan. Kasi ako naghahanap buhay, hindi mo about sa paghahanap buhay. Ang pagiging haligi ng tahanan ay calling.
Hindi mo yan dahil ikaw mo maganda kumita, dahil ikaw ang magaling magsalita, dahil ikaw ang may authority, ikaw na ang haligi. Hindi po magbabago ng haligi ng tahanan ay ang lalaki. At ganun din ho, ang ilaw ng tahanan, babae. Ay, asawa ko, ako na ang ilaw ng tahanan kasi ako naman nagmamap, ako naghugas ng pinggan, naglalaba. Palit na lang tayo. Pag nawala na ho sa wisyo yung mag-asawa, nawala na yung order. Pero dahil tayo na kay Jesus, may order. Amen ho? At isa sa pinakamahalaga, pagka inayos natin ang relasyon natin sa Panginoon, mayroong rest. May rest. Amen ho? Ang sabi ng Bible, Matthew 11:28, come to me. Panyaya, invitation ng Panginoon, come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Sabi ng Panginoon, come to me. Marami mga tao bigat na sa problema, pero kung kanino lumalapit, hindi siya lumalapit doon sa tumatawag, doon sa mga tao na nabibigatan. Bakit si Lord ang kailangan natin lapitan sa panahon na tayo nabibigatan? Dahil siya may kakayanang pag-aanin ang ating pasanin. Amen po ba? Hindi niya tatanggalin. Pastor, pag lumapit ang kay Lord, tatanggalin ba ni Lord? Hindi niya tatanggalin. Ang dami nga niya ilalagay na bago eh. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigatan at kayo pagpapahingayin ko. At lalagyan niya kayo ng pamatok. Ano yung pamatok? Nakita na kayo ng kalabaw o baka na ilalagay ng sinisingkawan, pamatok. Yun ang ilalagay ng Panginoon. Pero ang good thing, bakit po ba mas magaan yung pamatok ni Jesus? Kasi dalawa kayo na magkasama dun sa pamatok niya. Ano no? Pare-pareho tayo may mga nararanasan sa buhay, magkakaibang challenge, ibawa ang challenge ng mga nagtatrabaho, ibawa ang challenge ng nanay at tatay, ibawa ang challenge ng pagiging pastor, pero lahat nila may challenge. Ang good thing sa atin, may nangako sa ating pastor natin, sa simbahan ito, si Jesus Christ, na sinabi sa atin, lumapit kayo sa atin. Amen no? Si Jesus ang tunay na pastor natin. Amen no? Siya ang tunay na pastor ng simbahan natin. Pare-pareho tayo nabibigatan, pare-pareho tayo lumapit sa ating Panginoon. Amen po? Ito ho, ang mensahe ng Panginoon sa Diyos po ang pinakamataas na pagkakas. Focus on Jesus, restore our intimate relationship with Him.